Sa pagsisimula ng ating e-riding adventure, as always, tayo po muna ay nag-pray sapagkat sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths." Na kailangan po nating i-acknowledge ang Diyos sa pag-uumpisa ng lahat ng ating gagawin, lalo siyempre sa ating po mga travel. Siya po ang tunay kasi na nag-iingat po sa atin. (7:28) ng umaga. Hello mga ka-e-rider. Kamusta na kayo? Ito ulit si Pastor Man. Tayo po ay bumabagtas dito po sa area ng Pila, going po sa Kalumpang. Okay, so as you can see, medyo makulimlim. Sabi ng mga taga-Pila ay madag-em. Ating itutuloy yung ating adventure ride. So this time ay pupunta tayo ng Liliw, Magdalena, at kung kaya nating pumunta ng Mahayhay ay pupunta tayo ng Mahayhay. Now, ang topic natin sa video na ito ay the ABC of e-bike travel and vlogging. Again, the ABC of e-bike travel and vlogging. Marami kasi ang nagtatanong sa akin tungkol sa e-bike na aking ginagamit at kung paano ko nakakayanang gamitin sa mga malalayong travel. Now, ang susi ay dapat alamin natin ang mga basic technical specification ng ating mga e-bike, maging ang mga practical usage nito na siyang dapat nating pag-aralan, at ngayon ay pag-aaralan po natin sa video po na ito. So, andito na po tayo sa Barangay Masiko. Pag kumaliwa, diretso na tayo ng Santa Cruz. Pag kumanan, Panagkarlan, going Liliw at saka Magdalena. So, kakanan ho tayo. Now, sa bawat letra ng ABC na ito ay makikita natin ang mga factors that affect our e-ride adventure. So, umpisahan na po natin. Now, let's start with letter A. A stands for acceleration factor. Anong ibig sabihin nito? Mga ka-e-rider, acceleration means yung pag-andar ng iyong e-bike. Yung kapasidad nito in terms of speed o bilis, o kakayahan nito kung gaano ang layo na kaya nitong takbuhin. Minsan kasi nakatingin tayo sa ganda ng disenyo o forma ng e-bike, pero very poor ang performance naman. Yun, Liliw, Mahayhay, kaliwa, Lucena City. Okay, so Liliw tsaka Mahayhay, doon sa portion na yun. So tayo kakaliwa. Okay. Yan. Go. Okay. Makita nyo ba yun? Meron tayong fans doon. Kaya subscriber ko kaya yon? Baka subscriber ko si kuya. Paano naman niya ako namukhaan? May tatlong pangunahing factors with regards to acceleration ng mga e-bike natin. Number 1 is watts. Watts. Una, alamin mo kung ano ang wattage rating ng e-bike mo. Sabi nga, the higher the wattage, the faster and farther your e-bike will perform. Ibig sabihin, mas mataas ang wattage, mas malayo at mas mabilis ang e-bike. For example, itong ARS ko ay 450 watts lang, pero may kakayanan na umakyat ng medyo matarik. So, how long o how much more kung 1,000 watts or more ang iyong nabiling e-bike? Now, kagaya nitong aking vlog na ito, ang aking tinakbo ay 47.8 kilometers at ang top speed ko ay umabot sa 43. Ride na ulit tayo. Now, number 2 naman ay volts. Volts. Volts affect the e-bike performance. Opo, voltahe. It represent power o lakas ng ating mga e-bike.
So more volts you have, the more power you have. Yung pangpasyal o pampatag lang na e-bike, kalimitan ang specs nito sa volt, especially yung mukhang bisikleta lamang, ay 12 volts, 24 volts, or 36 volts. At halos ang 48 volts lang, nakagaya ng aking e-bike, itong aking ARS, at mataas pa rito na voltahe, ang halos may standard na kakayanan para umakyat ng mataas. Ang voltage capacity ng e-bike, ang lakas ng baterya. Kaya mas maraming baterya, kalimitan, mas mataas ang voltahe upang paandarin ang motor ng e-bike mo. Ang pangatlo sa ating acceleration factor ay ang amperes hour or AH, ang initial po nito. So amperes hours determine your travel performance. Ampere hours describe the battery capacity. Ito ang nagsasabi kung anong amount ng power na kayang dalhin ng iyong baterya. So gaano katagal ito malobat? Kagaya ng ating mga cellphone, makikita natin dun yung kung ilang kapasidad niya. Now, kumbaga rin naman sa ordinaryong motorsiklo, kung ating itong ikukumpara sa ordinaryong motorcycle, itong ampere hours ay ang iyong gas tank capacity. Kaya nga, ang ampere hours, ito yung kumbaga gas tank capacity ng e-bike mo, pero walang gas. Now, so kalimitan, mas madami din ang baterya, siyempre, mas malaki din ang amperahe ng isang e-bike. Wow! Now, kagaya nitong aking AH, ay kung titingnan natin ang ampere hours capacity nito ay nasa 22 lamang. So, ibig sabihin ay may limit yung kayang dalin na kuryente niya. Yan, so Liliw, Laguna. Parating na ho tayo ng Liliw. Ngayon naman, dediretso tayo ng Mayhay. Yan po yung mga sapatos, footwear. Okay. Mabili tayo ng sapatos. Bukas na po dito sa Liliw. Okay na po ang kanilang mga tindahan. Noong nakaraang ride natin ay sarado po ang karamihan. Ngayon po ay bukas na. So punta lang ho kayo dito. Dito lahat ang bilihan ng mga quality ng mga tsinelas at sapatos. Now, tayo naman ay dumako sa letter B. Letter B ng ating ABC. B stands for base body weight factor. Ano yung sabihin dito? Now, sa letter B, pag-uusapan natin ay ang timbang ng ating mga e-bike. Kasi sabi ng iba, bakit yung e-bike ko mataas naman ng specs? Pero bakit hindi makalayo ng malayo? Kasi hindi naman, hindi lang timbang ng e-bike mo pinag-uusapan dito. Kagaya nitong aking ARS ay 150 kilograms. 4 ang batteries. Na kung titingnan natin at ay i-compare natin sa NMAX, mas mabigat pa. Kasi ang NMAX ay tumitimbang lang ng 127 kilograms. Hindi tayo makakawan dito. So pangalawa, hindi lang timbang ng ating mga e-bike. Siyempre, ang timbang din ng mga sakay nito o sakay nito. O kagaya ko, 115 to 100, minsan 120 kilograms ako. Depende kung gaano karami ang kinain o di pa kumakain. Now, idadagdag mo rin ito. Lalo kung overweight ang rider. Siyempre, mas mabagal at mas maikli ang travel na mangyayari dito. So, pumalo na po ng almost 19 kilometers na ho. Now, ang pangatlo ay mga bagay na ikinakabit mo sa e-bike mo. Now, kagaya ng experience ko, naglagay ako ng GB box na 25 liter capacity at dagdag na 2 kilong mahigit na bigat ng bracket nito. Now, idagdag mo pa yung mga gamit na ilalagay mo dito at backpack sa likod ng riders. So, sa pangatlo, makikita natin lahat ng mga idadagdag mong bigat sa iyong e-bike na external, ika nga, ay dapat mo ring i-consider na bigat na dinadala ng iyong e-bike. And last, yung pang-apat, siyempre, kung meron kang back ride, lalo ang hindi makakalayo ang iyong e-bike. Now last, sa letter C,
ng ating ABC of e-bike travel and vlogging, letter C stands for camera setup factor. So lalabas na tayo sa performance po ng ating e-bike. Now, sa letter C naman, siyempre, ito po yung since hindi lang e-bike specs ang pinag-uusapan natin dito, kundi pati na rin yung ating pagbablog. So mahalaga na i-consider natin ang gamit na camera at mga mounting gadgets nito. Oh, maganda na tuloy dito. Wow! Dati, masaklap yung tuloy na yun eh. Poging-pogi na yung tuloy ah. Now, dito sa letter C, titingnan natin yung comparison ng mga bagay na ating gagamitin sa ating pong pagse-setup ng ating mga video. Okay, yan po ang kagandahan ng ating chin mount. Okay, so pwede tayong mag shoulder check. Nalobat yung ating battery kanina. Tingnan natin ngayon yung ating chin mount naman, baka malobat din. Throttleless so yan, ano? So pagkapababa ang ating biyahe, ayan. So huwag mo nang i-accelerate yung throttle para makasave sa power ng ating e-bike. Okay, so since pababa naman yan, ayos lang yan na ikaw ay nag-glide na lang pababa. Okay, so hindi na ako naka-throttle. Okay, so ayos lang yung kanyang takbo. Kasi pababa yan, no? Kasi downhill to eh, downhill. So, ayan, gaya ng mga Asya, ano, kung kayo nasa gitna pa, doon pa naghihikap. Okay. So, konting throttle lang konti, pero since pababa nga yan, so, ayos lang. Wala tayong hinahabol na oras, pero meron tayong hinahabol na power. Okay? So, gliding lang po yan, yan tinatawag na e-bike gliding. Okay? So number 1, cellphone versus action cam. Again, cellphone versus action cam. Now, pagka gumamit ka ng cellphone, medyo mura. At masasabi natin na merong mataas na specs, makakabili ka na. Pero ang negative ay masyadong malaki kung ito ang iyong gagamitin at ito ay sagiin. While compare sa action cam naman, siyempre alam natin yung magandang quality na action cam ay medyo mahal. Pero may mura naman, pero mahina ang specs at medyo malag ito. Now, ikaw na ang bahala kung ano ang prepared na gadget mo pag pinag-usapan yung pagre-record ng mga video. Pero nakita natin, mayroong mga advantage ang cellphone at meron ding advantage ang action cam. Okay, so 24 kilometers pa lang ho. Now, number 2, pag-usapan naman natin yung chest mount versus chin mount. So, yung nakaraang mga vlog ko, umpisa, ang ginagamit ko ay chest mount. Now, pag chest mount ang iyong ginamit, ay medyo limited ang galaw mo. At katunayan, medyo masikip sa dibdib kasi kinakailangan i-tight mo mabuti. Sikip ang mabuti. Pero, ang advantage naman nito ay kung papasok ka sa mga establishment, ay hindi mo na kinakailangan hubarin. Now, versus sa chin mount naman, okay din naman. Pero kalimitan ay inilalagay ito sa full face helmet. Pero ang advantage nito ay pag nagra-ride ka, siyempre hindi matagtag at malawak ang view mo Liliw. sa iyong video. Okay, so doon ho ako nanggaling sa Liliw. Okay, so tayo po ay nanggaling dito sa Magdalena. At kayo ay babalik tayo ng Papagsanghan. So 29 kilometers, 29.6 kilometers na. Now, number 3 sa ating camera setup factor ay kung saan nakalagay yung action cam mo o yung cellphone na ginagamit mo. Ito ba ay nakalagay mismo sa yung e-bike na ginagamit? O ito ay naka-mount sa iyo sa chest o kaya sa chin mount ng iyong full face helmet? Now, sa aking tingin ay depende sa gagamit.
na kung ano yung kaya ng kanyang budget. Pero sa akin, nakita ko na pareho ito needed. Ano? Maganda yung mayroong camera na nandun sa iyong e-bike na nakapokus sa iyo, at maganda rin na yung mayroong naka-attach sa iyo na nakapokus sa iyong biyahe o sa iyong sa kalsada na iyong dinadaanan. Ayun sila. Hindi na ho tayo dumaan sa bayan ng Santa Cruz sa loob. Ano, kasi matraffic ho doon eh. At saka baka hindi na kayanin ng ating e-bike. So, ang gagawin ho natin, tayo po ay papasyal doon sa NWOW. Ay, sir! Kamusta? Wala pa ba? Wala pa, sir. Wala pa. Di ba? Ha? Abot ba? Hindi ko na alam kung aabot pa ng pila. Nakabot ba ba? Abot ka pa, sir. Abot ba? Oo. Sige. Hindi, pero kanina lampas kalahati yun eh. Abot pa. Galing ako ng pila, Kalumpang, Mahayhay, Magdalena, Liliw. Oh, paikot. Pababang gano'n. Naka-number 3 ka sa Liliw? Ha? Naka-number 3 ka? Ano, hindi pwedeng hindi number 3. Bagal. Hindi kaya. Ay, hindi ka. Hindi kaya. Hindi siya kagaya ng mga ordinaryong motor na pagka inano mo sa 1, parang primera, segunda, kinakaya lang ita-top speed mo. Hindi makakaahon. Abot pa naman yan, malapit. Abot pa? Ay, salamat naman. Hey, let's go. So, tayo po ay ang galing sa Santa Cruz. Now, home base, pila. Kailangan maka-touchdown tayo sa pila. Sa inyo, parang hindi na tayo maka-overtake sa bike, oh. Ay, wina. Ito yung masasabi ko na nasa critical ang ating battery. Pwede mo magpagas? Po? Pwede magpagas? Gas po. Oo. E-bike ito eh. Po? E-bike. Ayan. Okay, so mga ka-rider, tayo po ay nandito na. Parating na tayo ng pila. And I hope tayo ay naging pagpapala sa inyo ang ating ride. Dito nasubukan natin na kayang-kaya pala, no? Na bumiyahe ang ating e-bike using ang ating e-bike ARS. Now, shoutout po sa ating mga subscribers. Salamat po sa inyo. At salamat din po sa ating po mga nakapanood ng ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na. At i-hit mo rin ang notification bell para sa mga additional video. At ganoon din naman ay i-like mo ang video na ito. So muli, salamat sa inyong panonood. Ito po si Pastor